Dilubyo sa Bicol, isa na namang super bagyo ang hahagupit at magpapahirap sa rehiyon. Di pa man nakaka-recover sa pananalasa ni Typhoon Christine, panibagong trahedya na naman ang haharapin ng Bicol Region. Dala ang matitinding ulan at hangin. Sa darating na bagong dilubyo, takot at trauma ang muling naramdaman ng mamamayan dahil sa nakaraang bagyo. Bakit sunod-sunod ang hagupit ng bagyo sa Pilipinas? Bakit mas lumalakas pa ito at tila hindi na ordinaryong mga bagyo ang tumatama sa atin? Yan ang ating aalamin. Mahigit 2 linggo pa lang ang nakalilipas mula ng salantay ng Typhoon Christine ang rehiyon. Libu-libong bahay ang nawasak at maraming buhay ang nawala. Sa mga lugar tulad ng Albay, Catanduanes at Camarines Sur, hindi pa tapos ang mga relief operations at rehabilitation. Ngunit eto na naman si Typhoon Pepito na may lakas na maaring magdulot ng panibagong pinsala sa infrastruktura, agrikultura at mga kabahayan. Ayon sa mga lokal na opisyal, ang mga evacuation centers sa rehiyon ay nananatiling punuan dahil sa mga pamilyang naapektuhan ni Christine. Sa kabila ng mga pagsubok, ang mga ahensya ng gobyerno ay nagsusumikap upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Unang hahagupitin ng sentro ng bagyo ang Catanduanes, asahan ang mapaminsalang hangin na may bilis na 185 kilometers per hour at bugso na aabot ng 230 kilometers per hour. Ang malalakas na ulan ay magdudulot ng pagbaha, landslides at pinsala sa infrastruktura. Sa bawat sandaling lumalapit ang bagyo, tumataas ang posibilidad ng torrential rain at storm surge sa lugar. Kasunod nito, diretso si Pepito sa Camarines Sur, Albay at Sorsogon kung saan babagsak ang pinakamabigat na ulan. Ang mga mababang lugar dito ay pinangangambahang lubog sa baha habang ang matataas naman ay hindi ligtas sa landslides. Kapag lumapit na si Pepito sa mainland Luzon, tatamaan ang Quezon Province, particular sa mga coastal towns na maaari ring maapektuhan ng 3 metrong storm surge. Susunod na daraanan ng Aurora at iba pang bahagi ng Central Luzon, kabilang ang Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan. Ang mga lugar na ito ay pinangangambahang magdusa sa malalakas na hangin, matitinding ulan at pagbaha sa mga ilog at kabahayan. Si Pepito ay hindi basta-bastang bagyo. Ang mapaminsalang hangin nito ay kayang bumuwag ng mga mahihinang bahay, sirain ang mga pananim at magpatumba ng mga poste at puno. Ang mga coastal areas ay maaaring mawasak dahil sa combination ng storm surge at high tide, isang dilubyo na maaaring magbura ng mga komunidad sa mapa. Ang ulan na dala ng bagyo ay posibleng umabot sa 300 mm sa loob ng 24 oras. Ibig sabihin, mabilis itong magdudulot ng pagbaha sa mga syudad at baryo, habang ang mga bundok ay nanganganib sa landslides. Hindi lang iyon, ang masungit na panahon ay magpapahirap sa rescue at relief operations, kaya mahalaga ang maagap na paghahanda. Bakit sunod-sunod ang pagpasok ng bagyo sa Pilipinas? Mahalaga ring maunawaan kung bakit tila sunod-sunod ang pagdating ng mga bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa mga eksperto mula sa PAGASA, ang kasalukuyang La Niña phenomenon ay nagdudulot ng mas maulan na panahon sa buong rehiyon ng Pacific. Ang La Niña ay isang natural na klima phenomenon kung saan ang temperatura ng karagatan ay bumababa sa Pacific na nagre-resulta sa mas maraming ulan sa Southeast Asia. Ang ganitong kalagayan ng panahon ay nagiging sanhi ng mas malakas na pagbuo ng mga bagyo sa rehiyon. Bukod dito, binanggit din ng mga climatologists na ang patuloy na pag-init ng mga karagatan dulot ng global warming ay nagdadagdag ng mas maraming enerhiya para sa mga bagyo. Mas mainit ang tubig, mas malakas at mas mapanganib ang nagiging epekto ng mga bagyo. Ang patuloy na deforestation, urbanization at polusyon ay nag-aambag sa krisis sa klima na nagpapalala sa epekto ng natural na kalamidad. Ang epekto ng pagbabago ng klima ay lalong nagiging mapanganib sa mga bansang tulad ng Pilipinas, na isa sa mga pinaka-vulnerable sa ganitong uri ng sakuna. Mas nagiging madalas at mas matindi ang hagupit ng mga bagyo na nagdudulot ng mas malawakang pinsala sa infrastruktura, kabuhayan at buhay ng mga tao, lalo na sa mga rehiyong tulad ng Bicol. Sa ganitong panahon, mahalagang bigyang pansin ang pangmatagalang solusyon upang mapigilan ang mas malubhang epekto ng pagbabago ng klima. Hindi na bago sa Bicol region ang malalakas na bagyo, ngunit sa pagkakataong ito, mas pinaigting ang mga paghahanda. Ang mga gobernador ng rehiyon ay nagdeklara ng red alert upang tiyakin ang agarang evacuation ng mga residenteng nasa low-lying at coastal areas. Mahigit 15,000 residente ang inilikas na mula sa mga lugar na madaling bahain tulad ng Daraga, Kamalig at Libon. Di pa man nakakapasok ang bagyo,
Maagang nagsuspende na ng pasok sa trabaho at paaralan upang bigyang daan ang masusing paghahanda. Ang mga emergency responders, pulisya at sundalo ay nakatalaga na rin upang tumulong sa evacuation at relief operations. Bilang bahagi ng paghahanda, siniguro ng pamahalaan na sapat ang supply ng pagkain, tubig at gamot sa mga evacuation centers. Ang mga pangunahing kalsada at tulay ay sinusuri upang masigurong magagamit sa panahon ng sakuna. Pinaiigting din ang monitoring ng mga dam at ilog upang maiwasan ang biglaang pagbaha tulad ng nangyari noon sa Bagyong Christine. Ang posibleng epekto ng bagyo sa kabuhayan, bukod sa banta sa buhay ng mga residente, ang sektor ng agrikultura ang isa sa pinakamalaking apektado tuwing tumatama ang bagyo. Sa Bicol, malaking bahagi ng kabuhayan ng mga tao ay nakasalalay sa pagsasaka at pangingisda. Sa naunang pananalasa ni Typhoon Christine, nawasak ang mahigit 80,000 hektarya ng taniman ng palay at gulay. Ngayon, pinangangambahan na ang panibagong hagupit ni Pepito ay magdudulot ng mas matinding pinsala. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng umabot sa mahigit 100,000 hektarya ng taniman ang masira dahil sa malakas na ulan at baha. Ang pagbaha rin sa mga palaisdaan ay magdudulot ng pagkalugi sa mga mangingisda, lalo na sa Catanduanes at Masbate. Hindi namin alam kung paano kami babangon kung tuloy-tuloy ang ganitong kalamidad, ayon sa isang magsasaka mula sa Camarines Sur. Bukod dito, ang transportasyon at turismo sa rehiyon ay matinding maaapektuhan din. Maraming biyahe ng bus, tren at eroplano ang kanselado, dahilan upang maraming tao ang mas stranded. Maging ang mga sikat na tourist spots tulad ng Mayon Volcano at Caramoan Islands ay isinara muna upang masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Matinding epekto ng climate change. Ang sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas ay patunay ng epekto ng pagbabago ng klima sa bansa. Hindi lamang ito problema ng mga rehiyon tulad ng Bicol, kundi isang global na issue na nangangailangan ng pandaigdigang pagkilos. Ang patuloy na deforestation, urbanisasyon, at paggamit ng fossil fuels ay nag-aambag sa global warming na nagiging sanhi ng mas maraming kalamidad tulad ng Typhoon Pepito. Ayon sa United Nations, ang mga bansa tulad ng Pilipinas ay kabilang sa mga pinakaapektado ng climate change. Kaya naman mahalaga ang pagtutulungan ng bawat isa upang mapigilan ang mas malalalang epekto nito. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad na kumilos para sa kalikasan. Tayo bilang isang ordinaryong mamamayan ay may mahalagang papel sa laban kontra climate change. Maaari itong simulan sa simpleng hakbang tulad ng pagtatanim ng puno at pangangalaga ng kalikasan, paggamit ng renewable energy, pagsuporta sa mga programa para sa waste reduction at recycling, at paglahok sa mga advocacy group na nagtutulak ng climate action. Ang Typhoon Pepito ay hindi lamang isang natural na kalamidad, kundi isang paalala na kailangan nating paghandaan ang hinaharap. Ano ang maitutulong mo para labanan ang epekto ng climate change? Ikomento mo ito sa ibaba at huwag kalimutang i-like at share. Maraming salamat at God bless.